Okay. What if ihulog ka sa kulungan ng mabangis na layon, na tigre, ng kung ano-ano pang mga hayop? Anong mararamdaman mo? Alam niyo ba yung kwento ni Daniel? Si Daniel, isang tapat na lingkod ng Panginoon. At dahil doon, marami siyang mga naging bashers. Maraming mga naninira sa kanya, maraming mga tao na hindi siya gusto. At itong mga bashers na ito ang naging dahilan kung bakit inihulog siya sa kulungan ng mga leon. Tapos syempre, kung tayo yun, no? Tayo ihuhulog sa kulungan ng mga leon, ano kaya yung ating mararamdaman? Sigurado, matatakot, mangangamba, mababalisa, mag-aalala kung paglabas mo ba doon o kung talagang makakalabas ka pa ba ng buhay. Pero, si Daniel, nanatili pa rin siyang tapat sa Panginoon. Hindi siya tumigil sa kanyang pananalangin. At talaga namang sa tagpong iyon, sa kanyang patuloy na pagtawag sa Panginoon, hindi siya pinabayaan ng Diyos. Ang Diyos nanatili ring tapat sa kanya and He rescued Daniel at that very moment. Paano ko nasabi? Dahil yung mga leon na mababangis, naging maamo. Yung mga leon na lalapain na sana si Daniel, grabe! Marahil ang Diyos ang nangusap sa mga leon nito, hinipo ng Panginoon ang puso ng mga leon, naging maaamo sila. Ganon din sa ating buhay. Kung minsan, marami tayong takot, pangamba, pagkabalisa, pag-aalinlangan sa buhay. Pero, pag pala tayo na natiling tapat sa Panginoon, makakaasa din tayo na ang katapatan ng Diyos tatanggapin din natin sa ating buhay. At gayon ang itinuturo sa atin ni Propeta Daniel na anuman yung ating pagdaanan, kahit nasa bingit ka na ng kapahamakan, basta't hindi mo isusuko yung iyong pananalig at pananampalataya sa Diyos, makakaasa ka, sasagipin at sasagipin ka pa rin ng Panginoon. Dalawang aral ang tinuturo sa atin ng buhay ni Daniel na gusto ko ibahagi sa inyo bilang mga kabataan din gaya ko. Una, lagi nating alalahanin na ang Diyos nananatiling tapat sa atin. Ano man ang mangyari, hindi magbabago ang katapatan ng Panginoon sa bawat isa sa atin. At pangalawa, manatili rin tayong tapat sa Panginoon. Na kahit maraming mga bashers, kahit maraming mga naninira, kahit maraming mga persecutors, kahit maraming mga leon, kahit maraming mga hayop sa ating paligid, manatili pa rin tayo nagtitiwala sa Diyos. So, the faithfulness of God to us and our trust to God. Yan ang patuloy natin lagi isa puso na itinuturo sa atin ng aklat ni Daniel. Bye, friends! Be inspired and stay faithful. Yeah!